Sabi nga sa kasabihan, keep your skeleton in the closet. Pero ang kwento sa mga muebles na ito, kailangan ibunyag. Ang mga muebles daw kasi na ito, nagkakahalaga ng daan-daang libo nang dahil lang sa buto. Ang tea cart na ito, 30,000 pesos. Ang table set na ito, 220,000 pesos. At ang dining table na ito, aabot lang naman ang halaga sa higit kalahating milyon. Halos 10 dekada na raw pinangangalagaan ng angkan ng kahuander nating si Ernesto ang mga muebles na ito sa ancestral house sa Bulacan. Ang mga ito raw kasi labis na pinakinang ang kanilang pamumuhay. Ang furniture po na nagkakahalaga ng milyon, yung pong mga antique na altar table. Pero pagka yung mga reproduction, 50,000 to 150,000. Depende sa design ng altar table. Pag nara, meron 300,000. Ang kanilang yumaong lolo Silvestre ang siyang pinaniniwala ang nagpasimula ng sining na ito sa Baliwag. At para mas madisenyuhan, naisipan daw nilang palamutian ito gamit ang tadyang ng kalabaw. Dito po sa Pilipinas, ang malaking buto na nakukuhanan natin at madalas na nakukuhanan natin ng buto na legal, yung buto po ng kalabaw, yung tadyang po. Nakukuha po namin yan sa mga slaughterhouse ng kalabaw. Pag-iimbute o pag-iinlay at tawag sa sining na ito. Ang alpahol o mga puting disenyo na ito, kakaibang buto nga raw dahil hindi naluluma at rumurupok. Lalo kung ilalagay sa mga muebles. Kaya si Ernesto, pinagpapatuloy ang kultural at masining na kabuhayang ito. Sa katunayan, regular silang naiimbitahan sa mga cultural trade fair. Pero pagmamalaki ni Ernesto, isa raw sa nasa sandalan ng kanilang kabuhayan, ang 60 taong gulang na si Philip. Ito po kasi yung pag-iimbute, bihira lang po ang nakakaalam. Kasi po, ito, minana ko pa sa aking magulang. Ngayon, produkto ng Pilipinas kasi ito, parang nawawala na, binubuhay lang namin. Ito po kasi napalitan yung mga furniture po natin, napalitan na ng mga plastic or kawayan. 14 anyos nang magsimulang mag-imbute si Philip sa Baliwag. Kahit kasalukuyan na siyang naninirahan sa Pampanga, ipinagpapatuloy niya ang pag-imbute dahil kulang na raw sa bilang ng mga daliri ang gumagawa nito sa ngayon. Ayon sa curator ng Museo ng Baliwag, marami kaming iba't ibang programa at estratehiya para siguraduhin na hindi mamatay ang traditional art ng pag-iimbute. At the same time, yung mga mayroong mga imbute. Buwanan, ang kinikita ko sa pag-iimbute, pag-iinday, 16,000. Halimbawa, gagawa tayo ng isang altar table o silya. Yun muna, ginuguhitan, lalagyan ko muna ng pattern. Ngayon, pagkatapos po niya, huhukayan ko na, ilalagay ko na yung hilas na diretso. Ito po yung bahagi ng ribs ng kalabaw. Ginagamit ko dahil yun po ang may part na malalapad. ang buto ng kalabaw, swertihan lang daw makuha sa palengke. Kaya si Philip, nag-iimbak na nito. Ito ng ating bakat kalabaw na talagang yan po ang aking pinagkakakitaan. Sariling gawa lang ni Philip ang makina sa paggawa ng alpahol. Ang mga buto ng kalabaw, isa-isang idadaan sa tabasan at paninipisin ng 4 na beses. Paalala ni Philip, kailangang iisa ang sukat para hindi masayang ang buto. Kapag manipis na, lipat naman sa paghuhugis. Mano-manong ihuhulma at lalagariin sa pattern na kahoy ang buto. Ang pattern na sariling gawa niya rin. Ang espesyal na disenyo, ginagamitan na ng makina. Pero ang mano-manong tutungkabin pa rin. Ang alpahol o hugis diamante ang pinakaginagamit sa pag-iimbute. May katagalan man ang proseso, ang ganda raw nito sagad sa buto.
Pinaniniwala ang 1940s nang isilang ang sining ng pag-iimbute sa Baliwag. Kung babalikan kasi natin yung kasaysayan, makikita mo yung mga mebles na may imbute dun sa mga bahay na malalaki, mga mayayaman. Yun, kaya naging status symbol siya. Sinisikap din ng pamahalaan ng Baliwag na ipreserba ang ilang mueble sa kanilang museo at patuloy buhayin ang pag-iimbute sa kanilang probinsya.